nasa isip natin, the best way na mag-prepare tayo pagdating sa marriage ay kapag may asawa ka na, kapag may matanda ka na. But the truth of the matter is, hindi pala ganon. Dapat habang bata pa tayo, habang wala pa tayong asawa, dapat maintindihan na natin, maunawaan po natin what is love, courtship, and marriage. Amen? So dapat pala, ganun pala. Kaya alam niyo po, maraming mga tao na nagkakamali, they fail, because wala po silang enough na knowledge. At gusto ko pong sabihin po, na itong topic na meron po tayo, to be honest, this is more important than your math subject na meron po kayo. Alam naman natin ang math, yun yung pinaka-ayaw. Sino sa inyo ayaw sa math? Sino sa inyo may gusto sa math? No? Sino sa inyo? Yung baby namin, sabi niya, Daddy, sabi niya, Mommy, I hate math. Sabi niya, grade 1 po yun. Siya, mathematician. Ako, mathematician din po. Sabi namin, ganyan. Tapos, dinaman niya nga isang young people namin. Di ba si Polly, she hates math too. Sabi niya, ayaw niya yung math. Pero alam niya po, yung grade niya, 95 sa math. Yun yung isa sa pinakabababa niya pong grade. Pero sabi namin, na yung math po, from grade 1 to high school to college, ay papag-aralan nyo yan eh. I mean, kung tatanungin po, kung meron mang isang subject na siguro aalisin ko, yung math, di ba? Lalo na sa mga tao na, at minsan nagtataka tayo, bakit may mga ano ba yan? Square root, square, ano yun doon? Ano yung mga yan? Hindi nyo alam, no? Hindi kayo sa nakikinig din eh. Para pareho tayo. Yan, misis ko po sa math teacher po yan eh. Yun yung ano niya, yun yung pinaka-major niya. Square root, square. Di ba? May mga ganun. Sabi ko nun, 1 plus 1, 2 plus 2, alam ko, paborito ko yung math nung ganun kasi nagkaroon po kami mga lab. Tapos nung, sabi ko, ang dami mga pinag-aralan, pero hindi naman natin magagamit yan sa buhay eh. May mga ilan siguro na pwede natin gamitin, but in reality, ang sinasabi ko lang po, hindi ko sinasabi na masama ang math, pero ang sinasabi ko lang po, na mas mahalaga ang tinuturo ng Bible kaysa sa math po natin. Kasi ito talaga yung pinakamagagamit po natin. No po? Now, please don't get me wrong po, ito pong topic po na ito, we're not talking about love, courtship, and marriage. But we're talking about God's standard in love, courtship, and marriage. Well, alam niyo po, sa mundo kasi, pag pinag-usapan yung love, courtship, and marriage, even yung makakarinig kayo ng mga advisor, mga counselor about love, courtship, and marriage, gusto ko pong maintindihan po natin na iba yung love, courtship, and marriage sa mundo at iba yung love, courtship, and marriage pagdating po sa salita po ng Panginoon. At dahil tayo mananampalataya, ay hindi natin pag-uusapan kung ano yung standard ng mundo, kundi pag-uusapan natin kung ano yung standard ng salita po ng Panginoon. Sapagkat alam ko na hindi tayo magkakamali kapag salita ng Diyos ang pinakinggan po natin. Kaya nga po ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga pastors na nandito. Siguro si Pastor po, salamat po, nakasama po namin kayo. And nice to meet you rin po, Pastor. At marami po mga pastor. At maniwala po kayo, young people, mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Alam ko po si Pastor Angel, ako po natutuwa. Nandito po yung mga young people po namin. Kasi ito message na to, hindi alam nila na hindi ko naman madalas i-preach yan sa mga young people namin. Kaya ako natutuwa kasi mahal na mahal po namin kayo. So, kapag ito po kasing topic po nito, Pastor, napaka-sensitive na topic. Okay? To be honest po, ito yung pinaka-major na reason kung bakit marami tayo mga young people ang lumalayo sa kalooban ng Diyos. Would you believe in that? Amen? There are a lot of reasons bakit ang tao lumalayo sa Diyos. Sa bisyo, ganito, sa barkada. Pero maniwala po kayo, hindi. For more than 10 years po ako nagpapastor, isa po sa mga nagkikita kong dahilan kung bakit maraming mga young people na napakainit nila sa Panginoon, sa paglilingkod nila sa Panginoon, all of a sudden, bigla nanlalamig, all of a sudden, di na nag-i-involve sa ministry, at yun ay nag-start kapag sila po ay nag-start na silang ma-in-love. Kaya po, alam niyo po, to be honest with you, kami po, hindi naman namin kayo pinipigilang ma-in-love. Wala naman po, hindi namin kayo pinipigilang ma-in-love. To be honest, sino sa inyo naranasan na ma-in-love? Raise your hand. Amen. Si Brother Arvin, ha? Ang bata-bata mo pa, mukha ka lang matanda. Di, joke lang, Brother Arvin. Joke lang po, mga young people yan, binibiro lang po. Siguro, marami sa atin ang naranasan na ma-in-love. At hindi ko nasasabihin kung sino sa inyo ang naranasan na ma-broken heart. Di ba? Sabihin nyo nga, ouch, sabihin nyo. Yan, ulitin ko ha. Pag sinabi kong broken-hearted, sabihin nyo, ouch, broken-hearted. Iyon, di ba? So, yung mga hindi makapag-ouch, broken-hearted yan. Kasi, hindi makalabas sa bibig kasi totoo, di ba? So, again, alam niyo po, napakahalaga po na pagdating po sa ganyang topic, gusto nating maunawaan po ninyo na
Hindi namin pinagbabawalan kasi ayaw namin, kundi dahil mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Sana makita niyo po yung pagmamahal po namin sa inyong mga pastor. Alam niyo po, alam ng Diyos ang puso po namin. Masakit po sa lingkod ng Diyos na makita po namin yung mga young people na inalagaan mo, tinuruan mo, tapos dahil lang sa isang maling desisyon, dahil lang sa isang foolish decision, ay mawawala sila sa kalooban ng Diyos. Meron tayong pastor appreciation po this month of October, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong na kayo po ay magbigay sa pastor ninyo. There's nothing wrong na kayo appreciate po ninyong pastor ninyo. Pero to be honest with you, wala na po ibang bagay na magpapasaya sa lingkod ng Diyos kundi yung pagsunod nyo sa Panginoon. Pero wala rin po isang bagay na magpapasakit sa puso ng pastor kundi yung paglayo nyo po sa Panginoon. Kaya nakakalungkot po. Kaya mayroong mga young people na mababataan mo na mabubuntis. Di ba? Mayroong awit na, ano ba yon? Here comes the bride, 3 months inside. Yung nakakalungkot po, nakaka-break ng puso. And many to mention sa kami mga young people na naranasan ko na yan, yung ganyan-ganyan. At ano po nangyayari po, magiging miserable ang kanilang buhay. Kaya sana, alam niyo po, wag magalit, wag kayong ma-offend sa pangalan ng pastor. Kasi wala pong ibang masasabi sa inyo kundi kami mga lingkod ng Diyos. Hindi kayo sasabihin ng mga teacher nyo sa school. Hindi kayo sasabihin ng mga barkado nyo sa school na ganito. Kasi sasang-ayunan kayo sa mali nyong ginagawa. Pero salamat, ang Diyos, ang pastor ay tunay nagmamahal sa inyo sapagkat alam po namin na walang ibang paraan para maging maayos ang buhay ninyo kundi sa salita po ng Panginoon. Walang ibang paraan. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos by just my personal testimony na binigyan akong wife na napakalapit po sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong klaseng pastor po ako, ano yung buhay ko, kung wala po siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon that ang binigyan ako ng Diyos na maliban sa maganda, lahat nasa Kanya ng katangian. Pero alam niyo po, it's God's will. God's will. Kaya alam niyo po, yan po ay pinag-pray ko. Nung una, ayaw niya sa akin eh. Ayaw ko rin sa Kanya. Di ba? Pero bandang muli, siya yung nakiusap sa akin. Sabi niya, ligawan mo na ako. Sabi niya, wala akong magawa kundi pagbigyan siya, di ba? Hindi po, joke lang. Long story po, no? Talagang pinag-pray ko po yan sa Panginoon. Kasi alam niyo naman na sila po ay nasa ganitong estado, tapos ako magpapastor, okay? At alam mo naman, pag pastor, walang pera eh. Di ba? Pero salamat. Wag po kung kayo man po ay gustong mag-asawang pastor, mas maganda na po ang magpapastor kaysa drug addict, kaysa lasenggero, kaysa nang bubugbog. Bakit po? Hindi man kami mayaman, pero mayaman naman ang Diyos na sinasamba po namin. Now, bakit we're talking about igniting God's standard in love, courtship, and marriage, pero bakit ang pamagat ng mensahe po natin is God's everlasting love? Kasi pag sinabi nating love, the author of love ay walang iba kundi yung Diyos. At according sa Bible, na matututunan natin na mahalin yung kapwa natin, matutunan nating mahalin yung parents natin, matutunan nating mahalin even yung kaaway natin, at matutunan nating mahalin yung ating Panginoong Diyos, pag una-una, na-experience muna natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya I hope and pray na ang bawat isa ay ligtas. Amen? Kayo po ba ay ligtas? I hope and pray na ang bawat isa ay ligtas dito. Sana, kung meron man tayong mga bisita na nandito, sana ngayong araw is maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Meron tayong mga bisita kasi hindi ko po alam yung aking congregation ngayong umaga dahil yung iba hindi ko naman talaga kilala. Pero kung meron man po sa atin na bisita, first time na mag-attend, hindi namin kayo pinapapasok sa Baptist, hindi namin kayo in-invite para ipasok kayo, lang namin kayo sa Baptist, kundi the first reason kung bakit namin kayo in-invite is para makilala nyo yung ating Panginoon Jesus bilang Sang Tagapagligtas, na siya ang tunay na nagmahal po sa atin. Na ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad, walang kamukha. Naniniwala po ba kayo doon? Minsan, lagi ko sinasabi na ang pag-ibig natin merong conditional. There's a reason. There's always conditional lagi yung pag-ibig po natin. Pero lagi natin tandaan, God's love is the greatest love because God's love is unconditional. Alam niyo po, pag nanligaw tayo, there's a reason kung bakit mo nagugustuhan itong babaeng ito, there's a reason kung bakit mo nagustuhan itong lalaki ito.
Even yung wife ko, bakit niya ako nagustuhan? Bakit ko siya nagustuhan? Ano bang meron sa kanya? Bakit ko siya nagustuhan? Ano bang meron sa akin? Bakit? There's a reason. Pero to be honest, kung magiging honest lang po tayo, wala pong sapat na reason yung Diyos para mahalin niya tayo sapagkat for all of sin and come short of the glory of God. Pero nagpapasalamat tayo according sa Romans 5:8, bagamat tayo ay makasalanan, bagamat tayo hindi karapat dapat ibigin, ay inibig pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? The God's love is unconditional. Kaya nga yung pinakamahirap na commandments is yung love your enemies. But when God commanded us love your enemies, parang baliw ata yung Diyos para utusin niya yung love your enemies. Parang ganun eh. Pero the moment na inisip mo na yung love your enemies ay naging totoo sa buhay ng ating Panginoon Jesus is always possible. Bakit? Kasi kung ating Panginoon Jesus, nakuha niya tayong mahalin, it means possible din na makuha nating mahalin yung mga kapwa, even yung mga kaaway natin. Now, napakalaga po nito kasi, okay, kung magiging honest lang po tayo once again, marami po niyang people ngayon na they are not concerned with their spiritual life anymore. Kaya salamat kung kayo po ay young people na ako po, nagpapasalamat po ako sa mga young people po namin. Nakikita ko how they strive na maglingkod sa Diyos, especially kung paano na i-work out yung spiritual life nila sa Panginoon. Marami po mga kapatid sa amin na they offer na trabaho, pero hindi nila kinukuha yung trabaho sapagkat alam nila na ang trabahong ito is pwedeng makahadlang sa paglilingkod nila sa Panginoon. Pero believe me or not, andyan yung charger mo. Ayos. they are more concerned sa kanilang pananamit. They are more concerned with material things. Pero we have a lot of young people today na hindi na sila concerned anymore sa kanilang spiritual life. Pero sana, lahat ng mga young people na nandito ay concerned pa rin kayo sa relasyon nyo sa Panginoong Diyos. Sana makita natin, gaano na, chinecheck nyo rin yan eh. Lagi natin chinecheck yung Facebook natin, ilan na ba yung followers natin. In fact, yung mga ganitong activities, baka mamaya lang after these activities, marami na kayong mga friend request ulit. Di ba? Marami na kayong may mga iba-ibang church, no, na friend request, anong pangalan mo? Baka yung iba, kininditan lang, nagkatinginan lang, crush ako noon, di ba? Para mga ganyan-ganyan. Pero alam niyo po, dapat, ang pinakaunang concern po natin sa buhay is yung relasyon natin sa Panginoon. And there's one thing for sure po na nakita ko, kapag maayos yung relasyon mo sa Diyos, lahat ng relasyon mo magiging maayos din. Pero kaya nga maraming mga tao na hindi maayos yung relasyon nila sa tao, kasi nga, hindi una-una in the first place, hindi maayos yung kanilang relasyon sa Panginoon. And it's really hard, mga kapatid, na magganap tayo ng karelasyon natin, sino yung liligawan natin, sino yung iibigin natin, where the truth is, yung relasyon natin sa Diyos, nakakalimutan natin. Kaya ito lang po ang challenge ko sa mga young people. Bago kayo magganap ng ibang relasyon, ayusin muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. Okay po ba? Amen? At alam ko po, lahat ng bagay will come to, magiging maayos po lahat, even yung love life po natin, hindi tayo magkakaproblema. Ngayon po, napakahalaga po na maintindihan po natin yung there are three things po na gusto ko pong i-share po sa inyo. Andyan pa po kayo, amen? Anong oras po tayo? There are just three important things na pag-usapan po natin. Unang-una po, God's Word, God's will, tsaka po God's way. There are just three things. Number one is God's Word, number two is God's will, and number three is God's way. Okay. Number one, pag-usapan po natin yung God's Word. Let's talk about yung salita ng Diyos pagdating sa igniting God's standard in love, courtship, and marriage. Una-una po, according sa Biblia, sa 2 Timothy 3:16, kung gaano kahalaga po yung salita ng Diyos, even sa courtship, love, and marriage, is all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya po, pagdating po sa standard, dapat ang pinaka-mag-place o pinaka-basihan ng standard natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. That's why there's a preaching of God's Word here. Hindi tayo nag-invite ng mga matatalinong counselor lang about sa love, courtship, and marriage. Pero gaano yan katalino, kung wala ang salita ng Diyos, yan ay kamangbangan sa harapan po ng Panginoon. That's why gaano man kamangbang yung preacher dito, pero if he's preaching the Word of God, ito na po yung pinakamatalinong advice na makukuha po natin.
Now, iba kasi yung standard ng mundo pagdating po sa love, courtship, and marriage. Even sa definition ng love, there's a difference between the world's perspective at yung perspective ng ating Diyos. Can I ask this question? Pag sinabing love, ano yung definition nyo pagdating po sa love? Sino sa inyo magbo-volunteer? What is your definition pagdating po sa love? Isa sa pinaka-sikat na definition ng love is blind. Alam niyo po, iniisip ko paano naging love is blind eh. Diba? Yung mga na-in-love, sila lang minsan ang nagiging bulag eh. Diba? Pero yan po, simula nung ako elementary, narinig ko yung love is blind, love is blind, love is blind. Pero kung tayo tatanungin, ano yung definition ng love ninyo? Kasi po, ang definition ng love ngayon kasi, iba-iba na eh. Iba-iba yung paano bigyan ng definition ng love yung social media. Social media, meron siyang sariling definition ng love. At even yung mga pinapanood natin sa TV, teleserye, meron sila kanya-kanyang definition ng love. At kung hindi tayo magiging maingat, mga Kristiyano, yun yung nasa isip natin, yung definition na naibibigay ng mundo sa atin, ng teleserye sa atin, si Coco Martin. Di ba? Sino pa ba? Si Baka mapagalatan tayo. Pastor, sino po yung mga artistang kilala niyo, Pastor? Sino po yung favorite niyo artista noon? Wala na po. Di ba? Parang, yun po yung nakakalungkot, no? Iba-iba yung definition. Kaya nga po, una-una, bilang mananampalataya, I hope na alamin muna natin kung ano ba tayo, lalaki ba tayo o babae. Amen? Kasi, even yung pagmamahalan ng dalawang babae, para sa nila, love yun eh. Even yung pagmamahalan ng dalawang lalaki, love yun. Kaya, sa mga lalaki dito, sabihin nyo nga, lalaki ako. Amen. Kasi, make it sure na, siguraduhin nyo muna kung lalaki kayo, babae kayo. Amen. At yun yung design ng Panginoon sa marriage, man at saka po woman. At kahit anong sabi ng sanglibutan, ay hindi pa rin dapat mapalitan yung katotohanan sa pagdating po sa pag-ibig ng love at saka woman. Yan po. Kaya sabi ng, iba-iba, do you understand po what I'm saying? Na iba-iba talaga yung definition ng love ng sanglibutan, pero ano ba yung definition ng love ng salita ng Diyos na minsan, marami ng mga tao ang hindi nakakaunawa kung ano ba yung love sapagkat binulag sila ng social media. Pero ano po ba sa definition ng love? According sa 1 Corinthians chapter 13, basahin niyo po, yan ang definition ng Biblia pagdating sa love. And there, sabi po ng Bible, love is patient. Yan, yung iba, kapag nagkaroon ng away, wala na. Diba? Pero hindi nila naintindihan. Love is patient. Love is ganito. Tingnan nga po natin. 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi ng Bible sa verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Kaya dati, walang word na I love you, I charity you. Amen? Kasi charity is the old English of love. And sabi ng verse 3, and though I bestow all my gifts to feed the poor, and though I give my body to be burned, and of that charity it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, do not behave itself unseemly. Seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity. Do you understand the verse 6? Amen? This is love is all about. Rejoiceth not in iniquity. Kapag ang ginagawa niyong bagay ay hindi kalooban ng Diyos, hindi po yan tunay na pagmamahal. But rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Sa mundo natin, basta nagmamahalan kayo, sa nasabi, kahit mali na ang ginagawa nyo, love pa rin yun. Hindi po. Ang sabi ng Bible, ang tunay na pagmamahal is rejoiceth not in iniquity. Amen? Kaya we have to check kung pagmamahal ba talaga yan or anong tawag doon, yung puppy love. Diba? Pag puppy love, mga sa Kapampangan daw, lugod aso, sabi po nila eh. Kasi puppy love kaya lugod aso daw. No, I think, crush, di ba? Minsan nag-start sa ganyan. Minsan mga young people, magaling mga young people ngayon eh. Friend muna. Tatawag doon yung mga prayer partner tayo. Okay lang? Nagsisimula sa ganyan. Palitan tayo ng Bible verse. Mga magagaling mga young people ngayon, di ba? Alam niyo po, lahat tayo, we all have standard. Ano siguro, wala namang mali sa magkaroon tayo ng personal standard, di ba? Ang standard ko, gusto ko tall, dark, ano yung kasunod? Handsome, yung iba, maputi, yung iba, gusto ko yung may dimple, yung iba,
yung walang pimple. Okay? Yung iba gusto maganda. Yung iba, basta kahit ano, basta pogi. Yung iba yung standard nila, gusto ko yung serious type. Diba? Yung iba, gusto ko yung nakakatawa. Gusto ko yung funny guy, gusto ko pagkasama siya, masaya siyang kasama. Yung iba, gusto ko magaling mag-basketball. No? Meron pong babaeng ganyan. Nanood siya ng basketball. Kaya nga kami mga lalaki, kapag nanonood po kami ng basketball, we enjoy the game. And yung game, yung mga babae daw, kapag naglunod sila ng basketball, pastor, they enjoy the players. Yung mga gano'n. Talaga, kita mo, pag sa last minute, kita mo babae, yung mga lalaki, nakaserious, anong nakaka-cheer doon? Ngayon pala, nakita lang yung mukha doon sa, pero nangyari na po yan, no? Isang babae, nanood lang siya ng basketball, tapos, ano niya yung player, ang gwapo nun, sabi niya. Tapos nakakashoot pa, tapos kinuha na yung number, tapos na in love siya dahil magaling lang mag-basketball. Ayun, after ilang days, binobola na rin siya. Di ba? So, alam niyo po, marami tayong standard. Magaling umawit. Ako noon, siyempre, bilang magpapastor, isa sa mga pinagpipray ko, sana bigyan ako ng Diyos ng kasama na magaling umawit. Kasi, pastor, di ba? Sarap nagbago ka mag-preach, yung asawa mo, mag-special number. Masarap po nun. Talagang pinag-pray ko yun sa Panginoon. Pagkatapos, ang problema, kabaliktaran yung binigay ng Diyos sa akin. Hindi ko naman po siya pinapaya, pero hindi po siya marunong sa music. Kaya ako, nag-aral ako ng piano, ganyan. Kasi wala siya sa music eh. Pang-mat lang talaga eh. Pang-muse. Pero ang importante, ang pangalan niya is Melody. Wow! At least, sa pangalan man lang nasa tono, di ba? So, kahit hindi tono yan, pero yung pangalan man lang is nasa tono, answered prayer pa rin yan. Di ba? Gusto natin yung mga iba-ibang standard natin. Magaling umawit, magaling magpiano, magaling magpa-cute, kamukha ni Diwata. May mga iba-ibang standard tayo eh. There's nothing wrong with that, di ba? May kanya-kanya po tayong standard. But sana sa mga standard po natin, always consider kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ay po, minsan di na mahalaga kung ganyan-ganyan pa siya. Diba? So kaya po, mag-ingat tayo. Kaya nga po napakalaga na we really have to be careful kung sino yung mga bagay, sino yung mga tao na hinahayaan natin na mag-influence sa buhay po natin. Sana let the Word of God magkaroon ng great impact sa buhay po natin. Kaya alam niyo po, marami na po mga buhay ang nasira nang dahil po hindi sila marunong makinig sa pastor. Listen to advice. Sabi ng Proverbs chapter 19 verse 20 to 21, wag po kayo mahiya, nalapitan kayo ng pastor ninyo. Nalapitan niyo ang pastor niyo. Proverbs chapter 19 verse 20, sabi po ng Bible, hear counsel and receive instruction. Not just hear, but receive. Iba kasi yung hearing at iba yung nire-receive mo. That now mayest be wise in thy latter end. Napakalaga ng word na wisdom, wise. Kasi there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Sabi ng Bible, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Kaya merong isang awit, anong awit? Yung ang bili ni pastor. Alam niyo yung awit na yon? Sige nga, kung alam niyo, awitin natin. Ang bilin ni pastor sa akin, ako raw ay manalangin. Parang ako lang nakakaalam ha. Hindi nyo alam yun? O, pusong bato na lang, para. Hindi po. Huwag andyan si Pastor Paul ha. Awitin mo nga, Preacher Paul. Awitin nga natin, ready, go. Ready, sing. Ang bilin... ano ka ba? Ha? Bilin ni Pastor. Ayan. Pero may... ikaw na lang kayo umawit. Hindi po, joke. Bilin ni Pastor sa akin, ako raw ay manalangin. Huwag padadala, maging maingat sa... Basta yun. Awitin natin kasi eh. Ano? Okay, ready? Go. Ang bilin ni Pastor sa akin, ako raw ay manalangin. Maging maingat sa babaeng pipiliin. Huwag padadala sa bugso ng damdamin.
Kay sarap mahalin bunga ng dalangin. Amen? Ang sarap mahalin yung bunga ng dalangin. You know, may mga young people kasi hindi sila nagikinig because they have that mind na they thought that they know everything. Alam niyo po, I've been there sa kabataan ninyo, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon. Minsan, di mo madidinay yung katotohanan na mga karamihan ng mga young people ngayon, mas matatalino, mas marami silang alam, mas magaling sila sa English, kasi laki sa Peppa Pig, di ba? Laki sa Cocomelon, hindi yung Cocomelon, hindi naman nagtatagalog yan eh. So, at minsan, dahil sa kanilang immaturity, they thought they know everything. At dahil merong silang thinking na they know everything, ang tendency ay hindi na po sila. Alam niyo po, marami na po mga young people. There's one young people na hindi namin makalimutan na nung sila po ay nagkaroon ng relasyon, dahil unbeliever, sabi niya, wag yan. Tapos ang ginawa ng babaeng ito, pastor, mahal ko po siya eh. Tapos sabi niya, talagang pinagpalit niya, umalis sila. Wala magawa yung pastor kasi ang pastor, ang kaya niya lang gawin is advice kayo, sabihin kayo eh. So, ang babae, sumunod siya sa lalaki, sa unbeliever niyang nobyo, dahil mahal na mahal niya sila eh. Pagkatapos, after ilang months, sila po ay kinasal. After ilang years ng kanilang pagkakasal, bumabalik yung babae, umiiyak. Sapagkat iniwan siya ng lalaki at umalis siya dahil binubugbog siya ng lalaki. Kaya napakalaga na makinig tayo sa sinasabi ng Biblia para bandang huli ay huwag tayong magsisisi. You know, lahat naman ng sinasabi ng Biblia, ayaw naman natin kasi yun ang nature natin, but we have to admit that fact, those are for our safety. Ayaw natin mag-helmet, ayaw natin mag-seatbelt. Kasi grabe naman yung seatbelt na yan, gaganyan ka pa, mag-helmet ka pa, pwede naman magmotor ng walang helmet. Pero the truth is, those things ay para sa ikakabuti natin. Hindi natin alam. Kahit po sinasabi ng Bible, ano ba yung standard, hindi naman para pahirapan tayo, kundi para itama po yung ating mga puso. Amen? Kaya, iba talaga yung standard definition ng mundo. Ang sabi ng mundo, follow your heart. Pero maniwala po kayo, sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Sabi ng mundo, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Meron pang ang awit yan, nung panahon namin eh. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero against yan sa Bible, kasi yung sinasabi ng Bible, the heart is deceitful. Kaya merong sinabing isang pastor, sabi niya, many people thought that the heart is beautiful. Sabi ng isang pastor. Pero the heart is not beautiful. The Bible said the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya nga po, dapat, young people, andyan pa kayo, amen? Huwag nating sundan yung puso natin kasi mapandaya ang puso natin. Bagkus, hayaan natin ang puso natin ay ang sumunod sa salita po ng Panginoon. Ipasunod natin ang puso natin sa sinasabi ng Biblia. Huwag tayong magpadaya sa sinasabi ng puso. Bakit? Kasi una-una, iba-iba yung sinasabi ng puso natin minsan. Maniwala kayo. Minsan, pag nakita mo ito, gusto mo yan. Yung iba, gusto mo to. Yung isa, nakita mo na naman, gusto mo na naman. Iba-iba yung sinasabi ng puso natin. Kaya pero salamat po ang salita ng Diyos, isa lang ang sinasabi ng salita ng Diyos. And that's why we need the Word of God. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Because in order for us na tayo po ay isa sa mga rason kung bakit natin kailangan basahin yung salita ng Diyos because sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito tayo nagmamature, dito tayo nag-grow. Kayo po ba binabasa niyo yung salita ng Diyos araw-araw? Sana is between you and God ang nakakaalam. Sana marami pa rin mga young people ngayon na binabasa pa rin yung salita ng Diyos araw-araw. At kamukha ng sabi ko, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Para tayo ay mag-mature spiritually. At bakit tayo kailangan mag-mature spiritually? Because it takes a matured man and woman to handle a relationship. Do you understand? Amen? Sa pag-handle ng relasyon ay kailangan ng matured na tao and woman. 30 years old, 14 years old, 15 years old. Isa po sa mga payo na mga magulang sa inyo at payo ng pastor ay huwag muna kayong magpaligaw at huwag muna kayong manligaw, kundi mag-aral muna kayong mabuti at mag-aral kayo kung paano muna magugas ng plato. Amen?
Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen? Kasi you are not matured enough. Yes, sinasabi naman natin maturity ay wala yan sa edad. Tama po, wala yan sa edad. Pero at the age of 13, 14, 15, ay para namang ano. Pero yun po, marami tayong mga nagigita na 15 years old na nabubuntis. Marami po kami na soul win na 15 years old, meron na siyang 2 years na anak. May mga na soul win po kami na ganyan. At ano nangyari? Nauwi din sa walang kwenta. Nauwi din sa huiwalayan ng karamihan ng mga pagsasama. Bakit? Kasi nagsama sila na immature. Kaya napakalaga ng Word of God. Kaya po, ang mundo natin pasama na po ng pasama. Please, don't get me wrong. Hindi ko kayo kinokonsente, mga kabataan, na nung panahon namin, panahon ni Pastor Angel, panahon ko po, napasama-sama na po yung mundo, siguradong masama na po yung mundo po natin ngayon. And don't get me wrong, hindi ko kayo kinokonsente. Agree ba kayo na iba na yung kabataan ngayon? Now, bilang pastor, pinag-aaralan ko, bakit ganyan, bakit ganyan? To be honest with you, hindi ko kayo kinokonsente, pero isa sa mga nagiging dahilan ngayon kung bakit ang mga kabataan ay pasama ng pasama, dahil din po sa mga kagagawan ng mga magulang. Do you understand? Hindi ko kayo kinokonsente, hindi ko sinasabi magrebelde kayo sa mga magulang ninyo, na mga unbeliever, but the truth in reality is, maraming mga magulang na walang pakialam kasi sa mga anak nila. And why is that? Because sila po ay nagkaroon ng relasyon nang hindi sila ready, at dahil hindi sila ready, anong expect mo sa magiging pamilya nila? And same thing is true. Kapag ikaw, Brother Diyos, wala ka pang kaalam-alam sa pag-aasawa, nag-asawa ka ngayon, ano ang magiging future ng pamilya mo? Do you understand? They always blame mga ganyang kabataan, but they fail to see those parents na nag-asawa na wala naman tao sa tamang, wala pa sila sa maturity. Kaya nga po, makikita po natin, napakalaga na bago kayo pumasok ng relasyon, make it sure na matured tayo to handle relasyon. Kasi hindi po madali, pastor eh. Kami nga, spiritual na ministry ko, di ba pastor, tayo din po, pastor, akala nila, hindi kami nag-aaway pag pastor ka. Meron din po mga pagsubok kami pinagdadaanan as a wife and as a husband. Pero maniwala po kayo, nananatili lang kami ng dahil sa biyaya ng Diyos, ng dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa amin. How much more kapag magmalayo kayo sa Panginoon, anong expect mo sa relasyon? Let's say, we're not talking about love, courtship, and marriage. We're talking about God's standard here. And we have to raise our standard high. Amen? You have to raise, huwag tayong gumahaya sa huwag tayong mainggit. Buti pa siya, may 3 anak na. Ako, high school pa lang. Ayan mo. Diba? Buti pa siya, huwag kayong mainggit. Mas maganda nga na sometimes, mag-isa ka na lang. Diba? Than to bring the devil along. Sabi nga it's better to be alone than to bring the devil along. Yung mga 50 years old, 60 years old nga, sumasama pa sa youth camp eh. Di ba? Alam ni Brother Dan, dami namin mga teachers sa seminary hanggang ngayon. Di ba? Naghihintay pa rin sila. Dapat kayo din. Bakit? God's word is our guidance. God's word is our teacher. God's word is our light. God's word is our hope. At alam niyo po, ang dami po mga mag-boyfriend or girlfriend ngayon, na nagiwalay lang, nagkaroon ng problema, nagpapakamatay po sila. Hindi ko po ina-underestimate yung ma-broken heart, masakit. Sino sa'yo na broken heart na nasaktan? Na hindi nakakain. Di ba? Di makatulog. Simula nung siya ay lokohin. Di ba? Ako po kasi, hindi po namin naranasan ma-broken heart nang dahil first ko siya, first niya ako. So, kaya walang broken-hearted. Pero everyday merong broken-hearted sa amin dalawa. Hindi, joke lang. Alam niyo po, totoo po, dami po mga young people ang nagpapakamatay nang dahil iwan lang sila ng kanilang girlfriend, boyfriend. Well, meron po kaming, si Gerald, yung kaklase niya last 2 weeks ago, kinuwento niya na dahil nagka-problema, nagpakamatay po siya. Yung kaibigan niya. Tapos, yung isa naming kaibigan dun sa Clark, kaibigan ng mga member namin na major, then meron siyang, meron siyang kaibigan po na pilot yung lalaki, pilot yung babae, sila po ay nagkakaroon ng sahod ng 6 digits na salary, pagkatapos nun, 13 years old, dahil yung
yung bata, busy yung nanay, busy yung tatay, palagay nyo anong ginagawa ng anak pag naiwan siya? Young people, anong ginagawa ng anak kapag naiwan siya? Ulaan nyo lang yung ginagawa ninyo kapag kayo mag-isa. Ano po, Pastor? Ano po? Nagsa-cellphone. Yung ginagawa ng anak, magdamag. Dahil sa cellphone, social media, di niya ma-handle, yung nanay, tatay, nagtatrabaho, nagkaroon lang sila ng problema ng kanyang girlfriend, na bata, 13 years old, 14 years old. Tapos, ginawa niya, kinuha niya yung baril ng papa niya, tsaka niya tinapos yung kanyang buhay. Iyak na iyak yung tatay niya, iyak na iyak yung nanay niya, anak, kaya nga kami nagpapagod para sa'yo. Ngayon, kinuha na yung buhay ng anak niya, para saan pa nagpapagod yung tatay at nanay niya. Kaya napakalaga na huwag natin ibabad yung sarili natin sa social media. There's nothing wrong with social media, pero ang laki ng effect ng social media kung bakit marami po mga nagpapakamatay ngayon. Alam niyo po ba, according sa statistic, mas marami ang namamatay na tinatapos ang kanilang buhay kaysa sa mga na-aksidente sa motor. At according po sa statistic, mas nag-increase yung suicidal rate sa panahon natin ngayon kaysa panahon nila noon, Pastor. Kaya po nung nagturo po kami ng mga bata ng 12 years old below, ng mga elementary, grade 6, grade 5, grade 4, nung tinanong ko sa Allah, sino sa inyo yung stress? 95% ng mga bata, stress na daw sila. Wow! Sabi nga, Pastor, nung panahon namin talaga, ako po, totoo to, iniisip ko pa paano maging Son Goku, maging Super Saiyan, mag-Spider-Man, talaga iniisip ko po yan, no? Mag-ray gun, paano kaya lalabas yung ray gun dito sa kamay ko? Kasi, fan ako ng talagang fan ako ng mga anime. Brother Dan, alam ko, inisip mo rin yan di ba? Hindi, totoo po, when I was kid, sabi ko, paano kaya, tapos, nire-regan ko yung bato, yung mga gano'n, basta inisip ko, to be honest, I don't know the word stress noon. Alam niyo, nalaman ko lang yung word na stress, Pastor, nung nag-asawa po ako Hindi po, joke lang. Joke lang, noon, wala talaga Pero nung 12 years old, sino sa inyo stress? 12 years old, 10 years old, stress ka na. Pero syempre, sa panahon natin ngayon, we cannot underestimate those things. Di ko sinasabi na underestimate, tawanan lang natin sila na ganyan. But that's the reality of the world. They need advice, they need help. Kaya nga po, please, we have to always face the book, the Bible, who's our guidance teacher. Kasi sabi ko, isipin nyo kung, sabi nila, mas maganda yung buhay ngayon because of social media, naging madali. Oo nga, naging madali pati buhay ng mga tao. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naging suicidal rate Di ba? But there's only one reason or person that is worth dying for. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Kung ako man ay gusto ko mamatay ako para sa Panginoon. Hindi dahil sa mga petty things, sa mga walang bagay, hindi dahil sa girlfriend, boyfriend. At huwag kayong magalala, if you are broken heart, God just prepare a better person for you. God has a will. Kaya po, number 1 po natin, andyan pa po kayo, nakaka 40 minutes na ako Hindi na po ako sumisigaw, pero okay pa po kayo, amen? God's word, number 1. Pangalawa, God's will. Yung God's will. What we are praying for is God's will. Alam niyo po, ang buhay punong-puno ng choices. And we make hundreds of choices every year, every day. Hundreds or thousands of decision every day. Isipin mo yon. Ang gusto ko lang pong sabihin that merong mga minor decision at merong mga major choices, Pastor. Ano yung mga minor? Ito yung mga paggising mo, kung magtututbrush ba ako, pinag-isipan nyo ba kanina umaga yan? Paggising nyo, kung maliligo ba ako, naligo naman ako last week Yung mga minor, kakain ba ako, anong damit ang susuotin ko, anong style ng buhok ko, wala ka namang buhok. We have minor choices. Pero niyo po, may mga major choices tayo na gagawin sa buhay. At isa po sa mga major choices ay kung sino yung magiging pipiliin po natin. At minsan, napakahirap pumili. Lalo na kapag 5 yung nanliligaw sa'yo. Sana all, di ba? Napakahirap pumili kapag 5 yung pinagpipiliin mo. And you know what? There's just a simple illustration that ang mga babae, pag kayo nag-asawa, matutunan nyo kung ano yung mga babae. Hindi po, joke lang. Pasensya na po, asawa ko siya. Kung ikaw yung asawa ko, ikaw yung illustration. Kaya siya yung asawa ko, illustration. Minsan, kapag pipili sila ng mga damit, mga sapatos, mga bibili nila, bag, di ba, Preacher Dan? Andiyan si Ma'am Heaven. Sa tagal-tagal. Pupunta sila department store, sa hypermarket. Saan pa ba yung mga
bilihan ng mga sa Red Ribbon, mayroong bagbag doon. Ang dami nila. Tapos after 3 hours, titinan pa siya Shopee. Tapos after 5 hours, wala sila napili. Uwi kayo, wala napili, walang gusto. Ano po, minsan, yung mga minor things na kamukha ng anong damit, anong sapatos, pinag-iisipan natin eh. How much more yung pag-aasawa na dapat natin mas lalong pag-isipan. Pag dumili tayong damit, ang tagal-tagal, tapos pag pumili tayong partner, text lang, uy. Kayo na, text. Dahil sa bilis ng communication ngayon. Nalala ko po, yung papa namin, nagkukwento siya, paano daw niligawan yung mama namin. Ginawa daw ng papa namin, umiram daw siya ng ballpen. Pagkatapos nun, inopen niya yung ballpen. Alam niyo po yung ballpen na, yung mga, hindi pa yung mga social, mga ballpen na binubuksan. Anong tawag doon? Pilot, ano yan? Basta yung binubuksan, po, Panda. Tapos po, pastor, pagka-open ng ballpen, siningit daw ni papa ko yung letter doon sa ballpen, tapos kinlose niya, tapos binalik niya daw yung ballpen. Nabigla daw mama ko. Merong I love you dun sa, wow. Ganun yung ligawan noon eh. Di ba? Tapos yung reply, matagal pa yung reply. 1 week, 1 month, 1 year. Walang cellphone, walang text. Ganyan po ang problema kasi, napakabilis na ng communication ngayon. That's why, sa pag-decision po natin, napakalaga na ito ba yung kalooban ng Diyos. That's why, una-una, Word of God. And pagdating sa decision, yan po ay hindi madali. At dahil hindi madali, is kailangan natin ng wisdom sa ating Panginoong Diyos. Wisdom is very important. Not the wisdom of the Word, but wisdom from the Word of God. Because sometimes, harap tayo sa decision na with choices between what is easy and what is right. Yung mga choice na kung ano ba'y madali, kung ano yung tama. At sometimes, nagsasettle tayo sa kung ano yung madali kaysa sa anong tama. Kasi po, God, alam naman po natin, right is not always easy. Pero, the best way is, sabi po ng 1 Peter chapter 3, verse 17, ang sabi po din ng Biblia, na for it's better if the will of God be so, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Sometimes, between what we want and what God wants. Darating tayo sa pagdesisyon kung ano ba yung gusto mo at kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya sabi na ating Panginoon Jesus, nung siya po ay napako sa krus, sabi niya, not my will, but thine be done. Meron tayong kasabihan that there's nothing wrong to write your plan on pencil, but always give God the eraser. Wala pong masama na magplano tayo sa sarili nating buhay. Ano yung magiging asawa natin? Pero at the end of the day, just write them on pencil and give God the eraser. If it is not God's will for you, ayaan mo na burahin ng Diyos yung plano natin. And don't base our decision not on our emotion, but the truth of God's Word. Kamukha nang sabi natin, ang emotion natin ay mapandaya. At huwag natin hayaan na ang emotion natin ang mag-dictate sa atin kung ano yung gagawin po natin. Paiba-iba yung sinasabi po ng emotion natin. Kaya huwag nyo hayaan na kontrolin kayo ng emotion. Kundi sa tulong ng salita ng Diyos is matuto tayong kontrolin ang emotion natin. Alam niyo po, sabi ng iba, sabi ng kasabihan that you are always free to choose what you want, young people. But you are not free from the consequences of your choice. Pwede mong sabihin natin, ang Diyos naman mapagpatawad naman eh. Tama po, marami na po kami mga young people dito bumagsak pero pinatawad sila ng Diyos. Pero one thing na hindi nila matatakasan, ano yun? Yung consequence na ginawa nila. Hindi na yun matatakasan yung consequence. Kaya nga po, what you are today, or anuman po yung decision na gagawin mo ngayon, it will affect ang magiging future mo. Kaya sana, ang pag-aasawa, ganito na lang. Kapag ayaw mo na, walayin mo, hanap ka ng iba, ganito sana ang paniniwala natin. But that's not God's will. Ang sabi ng Bible, for better or for worse, ano ba? Till death do us part. Hanggang nabubuhay siya, is kailangan mo siyang kasamaan. Ganyan po yung pag-aasawa. Kaya napakahalaga, young people,
na maging careful tayo sa decision na ginagawa po natin. In Romans chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi po ng Bible, are you still there, man? This is more on lecture na po. This is more on lecture sa topic po natin. Romans 12:2, and beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. You have to prove what is God's perfect will. Young people, gusto niyo po ba yung perfect will ng Diyos para sa iyo? Amen? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mabuubusan ng babae, lalaki dito sa lupa. Merong plano po yung Panginoon sa inyo. And sa Bible, there's general will, and there's absolute will, and there's specific will. Yung general will, ang kalooban ng Diyos about isa is maligtas, maglingkod sa Diyos. Pero meron din tayong tinatawag na mga specific will ng Diyos para sa buhay ko. Isang halimbawa, ang specific will sa akin ng Diyos is pakasalan ko si Mrs. Hindi will ng Diyos na pakasalan nyo rin siya. That's specific will sa akin. Kasi isa lang pwede maging asawa mo eh. Pero general will, meron tayong tinatawag na general will na maliwanag sa Biblia. At ano yung general will na maliwanag sa Biblia? Yung sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 is, be not unequally yoked together with unbelievers. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, maliwanag ang sinasabi ng Biblia pagdating dito that, be ye not unequally together with unbelievers, for what fellowship at righteousness with unrighteousness, and what common at light with darkness. Yun po maliwanag. Mga young people, sabi po ng Bible, once na ito ay unbeliever, is automatic, that's not God's will for you. Do you understand? Amen? Ulitin ko po, once na ito po ay unbeliever, it is not God's will for you. Because ang sabi ng Bible in the first place is, be not unequally yoked together with unbelievers. Pag sinabi natin unequally yoked, minsan akala natin parang negative pareho, be not, tapos unequally yoked pa. Tapos kasi negative to negative, magiging positive, tama? Pero pag sinabi natin unequally yoked together, ito po ay sa mga oxen. Brother Arvin, dito ka, Brad? Dito ka? Hindi ko sinasabi mukha siyang oxen, no? Sige, Josh, dito ka. Dahil ikaw yun na pinaka-pogi sa mga young people natin ngayon, naka-necktie. Yan. Sa unequally yoke po, ibig sabihin ang unequally yoke po, ginagamit po kasi yan, Pastor, di po ba, please, kung matulungan niyo po ako, you can write me if I'm wrong. Na po, Pastor, kasi alam ko na mas, merong ito yung mga oxen, dalawang oxen. At itong unequally yoke, itong oxen po nito, they need that yoke, Pastor, equally yoke, para sa mas bigger na task. Para sa mabigat na task, mas heavy load na kakargahin ng mga oxen, at tapos para mas maging malakas po sila, mas marami sila magagawa. Ngayon po, yung equally yoke, para siyang kahoy na ilalagay po dito, para magiging pantay kapag lumalakad sila. Do you understand po? Halimbawa, ito yung, halimbawa po, no, equally yoke. Halimbawa, ito yung yoke. Po, halimbawa, yan. Kailangan, bagay nyo kailangan po ito pong dalawa, pantay para mas maano po sila. Ngayon, equally yoke, halimbawa, baba ka, Brad, baba ka. Pag equally yoke, ganyan po ang magiging itsura ng oxen, which is hindi sila makakalakad ng maayos. At hindi sila makakakarga ng maayos. Kaya nga equally, para pag-isahin yung lakas ng dalawang oxen, kailangan nilang equal yoke. Kaya lang yung height, pareho sila. Pero pag at equal yoke, kung lalakad po siya, ito mabibigatan, ito naman po magiging hadlang pa ito dahil mabigat. So instead na magiging mapabilis yung trabaho nila, hindi po sila makakalakad na maayos because unequal nga yung yoke nila. Do you understand po? Amen? Yan po sa mga oxen. Imagine nyo na oxen itong mga to. No? Okay, so sige po. Sige, thank you, Brad. That's unequal yoke. Ngayon po, bakit binawal ng Biblia? Kasi hindi dahil ayaw namin kayo na, hindi. Pagkakaroon po ng malaking problema kapag kayo po ay believer at nakapang-asawa po kayo ng unbeliever. Okay? Amen? Lord, please, don't get me wrong. May mga young people po kami na sila po ay nakipamatok sa unbeliever. And dahil nakipamatok sila sa unbeliever,
Later on, yung unbeliever, naging believer, tapos, itong unbeliever na naging believer, mas naging tapat pa siya sa dating believer. May mga young people po kami, pero sabihin ko po sa inyo, we don't promote that. Sabihin ko po sa inyo, yung mga young people na nangyaring ganun, that is just 5% ng 100%. 10%. Pastor, pwede naman pala eh. Pwede naman siyang iligtas. Tama. Pero baka iba yung tatanggapin niya. Baka ikaw yung tatanggapin niya. Halimbawa, Pastor, ano ibig sabihin? Pwede naman pala. Yes, may mga sitwasyon kasi mabiyaya naman ang Panginoon eh. Pero halimbawa, merong tulay na dadaanan ka. Tapos bangin, malalim na bangin dito, malalim na bangin sa left and right. Tapos sasabihin sa'yo, pwede ba dumaan dyan? Pwede naman dumaan. Pero 90% ng dumadaan dyan, nauuhulog. Dadaan ka pa ba o hindi? Maglalakas ka pa ba na dumaan doon sa tulay o hindi? Siyempre, hindi na kasi may danger na. Ganon din po ang pag-aasawa ng unbelievers kasi yung iba mga unbeliever, pwede naman niyang i-win, pwede namang i-baptize. Tama, pwede namang i-win dahil sa biyaya ng Diyos, but there is a danger. Kaya nga meron pang mga young people na nagsasabi, Pastor, ano ang mas pipiliin mo? Believer na masungit or unbeliever na mabait? Ha? Kung kayo tatanungan, ano mas pipiliin nyo daw? Believer na mabait o unbeliever na masungit? Believer na masungit o unbeliever na mabait? Tingnan nga, tatanungin ko kayo ha. Hindi ko kayo kilala, hindi ko kilala. Ma'am, anong pipiliin nyo? Believer na masungit o unbeliever na mabait? Halimbawa lang po, hindi ko po kayo kilala. Just halimbawa lang. Wala? Believer na masungit o unbeliever na mabait? Hirap, no? Hirap. Oh, si Preacher Paul. Yan, matalino to, magaling. Ay. Kung itatanungin, hindi ko lang kung may girlfriend na to or what eh, pero kung ikaw tatanungin, believer na ano? Pati ako nasunod. Believer na masungit o unbeliever na mabait? Amen. Eh, kalooban ng Panginoon, di ba? Pero tatanungin, mas pipilin ko yung unbeliever na mabait. Kasi yung unbeliever na mabait, may pag-asa kayong maligtas. Pero yung believer na masungit na talaga yan. Hindi po, joke lang. So, siyempre, at the end of the day, yung kalooban ng Diyos. Yun po ang pinagpipray po natin. Kasi alam po natin that God's will is the best will for us. Alam niyo po, may mga nadadaya kasi sa madalian. Shortcut sila. Minsan meron mga tanong na, Pastor, ang hirap ng tanong, no? If going to raise, sino ang pipiliin ko? Kailan ako manliligaw? At papaano ako manliligaw? Napakalaga po ng minsan maruto tayong maghintay. Sometimes we always settle for less than what is best. Kaya meron kasabihan, why we settle for less if God can give you the best? Naalala ko po, nung kami pumunta ng Baguio, alam po ng mga young people po namin, doon sa Google Map, pagpunta namin Baguio, meron pong tinuro yung Google Map na mas malapit siya ng 20 kilometers kaysa doon sa regular na way. 20 kilometers. So natukso kami, siyempre, ikaw ba naman, doon sa, Pastor, doon ka sa malapit, di po ba? Kasi doon sa malapit, walang traffic, hindi mo dadaanan yung city. So pumunta po kami doon sa tinuro ng Waze, Google Map, na naging nas malapit. Tapos malapit na tayo marating. Andyan po si Brother Ryan pala. Kasama ko po siya. Sino pa po yung kasama namin noon? Si Marla. Alam nila Marla. Tapos doon sa dinaanan namin malapit na po kami sa camp, mga 1 or 2 kilometers na lang kami sa campsite. Nagkaroon pa ng abira dahil sobrang taas po ng daan, Pastor. At doon yung time na muntikan na po kaming mamatay. Kasi nung pagka-akyat namin, madulas, tapos lumakas pa yung ulan, may bagyo that time, tapos dire-diretso po yung sasakyan po namin, hanggang ganito na lang ang pagitan, mababagsak na po yung sasakyan namin sa bangin. Yung makasama ko, wala silang alam. Pero ako, na nakatingin sa side mirror, hindi ko po alam kung ano po yung mararamdaman ko. And during that time, sabi ko, sa pagsisisi ko, hindi ko alam, pero natukso ako na dumaan doon dahil mabilis.
pero walang kasiguraduhan. Pero alam niyo po, napakalaga na di baling maghintay tayo na matagal basta sigurado. Kaysa magmamadali tayo at magpapahamak sa atin in the future. Kahit mga bata, sabi namin, pag mayroong bibili kami, kung ano yung nakita nila, yun na yun. Tapos may papagita kami sa Shopee, mas maganda to anak, mas mura pa. Tapos hindi. Kasi sa Shopee, ayaw nila. Bakit ayaw nila Shopee? Kasi 5 days pa 6 days. Kahit pangit yun. Pero alam niyo po, pag kinuha nila yun, wala kayong magagawa. Sige, gusto mo yan. Pagka uwi nila sa bahay, after ilang days, Daddy, mas gusto ko yung sa Shopee. Tapos yung from China pa. Pero alam niyo po, huwag tayong mag-settle. At huwag tayong magmadali. Kailangan tayong maghintay sa tamang oras. May tanong, Pastor, kailan ba pwedeng manligaw? Kailan ba pwedeng manligaw? Legal age po natin, Pastor, 18 years old. Tama po ba? Yung legal age na pwedeng manligaw, mag-asawa, tama po ba? 18 years old. Kaya po sa church po namin, meron po kaming standard po as a church. Hindi ko lang alam po ilan ano yung standard nyo, Pastor, iba-iba. Isa po sa standard po namin, at least 18 years old kasi yun yung legal age. Pero I have my own standard as a pastor and as a parent para sa mga anak ko. I have my own standard. Si Zippy, hanggat hindi ka nagpo 40 years old, hindi ka pwede mag-asawa. Si Ziki, sige, kahit 18 ka na, manligaw ka na. Yung lalaki. Kasi iba yung babae sa lalaki. Di ba? Pero niyo po, the question is this. Ang question ay hindi kailan ba dapat tayo pwede manligaw. Ang question, ano yung purpose mo kung bakit ka manliligaw? What's the purpose? Bakit ka manligaw? And bilang mananampalataya, hindi tayo manliligaw kasi astig tingnan. Hindi tayo manliligaw, magpapaligaw kasi gusto ko na ng ka-holding hands. Hindi po ganun sana. Kaya nga po, we hate to use the word shota. Alam niyo po yung shota from the word na short time. Hindi po ganyan ang kalooban ng Diyos sa atin. I don't even want to use the girlfriend or boyfriend. Although wala naman tayong magagawa kasi kahit sa church namin, ganyan yung mga term na ginagamit, girlfriend niya yan, boyfriend niya yan, para mas madaling maunawaan. Pero the truth, we're not looking for girlfriend or boyfriend, but we're looking for a lifetime partner. Ang pinagpipray natin sa Diyos ay hindi lamang yung short time na shota, hindi lamang pang girlfriend, boyfriend, but what we are praying is walang iba kundi yung lifetime. Kaya kailan ka ba pwedeng manligaw? Kung titingnan po natin sinasabi ng salita ng Diyos, dapat kung magiging ano lang po tayo, manligaw ka kapag alam mo na ready ka na magpakasal. Because that's the purpose of courtship Yun yung purpose ng courtship. Kaya nga po, nung kami po, marami po nabigla sa amin na ganyan. Bakit ang bilis? Kasi wala man po nakakaalam po sa amin na kami pala mag-boyfriend, girlfriend. Tapos February, nag-engage kami. Tapos April, ikakasal na po kami, 2 months engaged. Kasi po, hindi ko naman sinasabi na mali, no? Iba-iba lang yung calling ng Panginoon. Iba-iba yung natin. Pero this is just our own, na siguro hindi inayaan na ng Diyos na humaba pa yung aming relasyon kasi baka magkaroon ng danger. Do you understand po? Amen? Kaya nung tinanong po ako ni Pastor kung ano yung plano ko kay Mrs. Sabi ko, may plano ka bang pakasalan? Opo, Pastor, kaya ko po siya niligawan kasi pakakasalan ko siya. And during that time, yun na yung palang time na iwanan po ako ni Pastor Leo sa church namin. At si Pastor Leo po, yung pastor ko po na nag-start po sa Higher Ground Baptist Church, ayaw niya po akong iwanan na walang asawa. So sabi niya, gusto ko kitang iwanan, pero sabi niya, gusto ko na bago kita iwanan, sana makapag-asawa ka. And during that time, may girlfriend kami. And then sabi niya lang sa akin, willing ka ba na pakasalan siya? Sabi niya, opo naman. And then sabi ni Pastor sa akin, ano pa yung hadlang kung bakit hindi mo pa siya pakasalan? Pastor, kasi malit pa po yung support ko Wala pa akong pera. Yung 1,000 po, 1,500, hindi pa kaya magbuhay ng pamilya, sabi ko. And sabi ni Pastor, sige, huwag ka mag-alala. Yung support ko mapupunta sa'yo. Wow, sige po, pakasal na po kami. Ganun po kabilis. Pero bago ko pa siya niligawan, magkakilala na po kami. Naging magkaibigan na po kami. Nakilala ko na po siya sa church. Nalala ko yung kanyang ginawa na nagpatibok ng puso ko. Yung mga bata po na galing sa dump site, grabe po, mabaho po ng mga batang yun. Tapos, nung magsabay-sabay po sila mga bata sa church, imagine this church. Ang baho talaga, Pastor
Tapos ang ginawa, huwag nating pagsabayin. Mauna yung sa dump site, pangalawa yung member sa church. Yung mga bata, dump site, okay, nauna sila. Pagkaalis nila, papasok yung mga member sa church, babaho pa rin eh. Pero niya po, ang ginawa niya, pinaliguan niya po isa-isa yung mga bata sa dump site. Sabi ko, young people siya nun. Sabi ko, wow, this girl is for me. De, joke lang. Para sa akin to, Lord. Sabi ko, kung magiging honest lang po ako, nung bago ko mananampalataya, ayoko po sa Bible study. Nagtatago po ako, sila Pastor Eliezer Bangal. Pero nung time na maaga po silang pumunta sino sa inyo nagtatago sa Bible study? Na ngayon tinataguan na rin, di ba? Tapos si Pastor Eliezer Bangal, maaga sila dumating, hindi po ko nakatakot sa home Bible study namin. Tapos pambira, doon sa Bible study, meron ako nakita magandang babae. Ba, sabi ko, sarap pala dito. May magandang babae. Opo, na-encourage ako, Pastor. Pero sabi ko, worth it naman lahat. Kasi yung babae na, asawa ko na. Siya yung magandang babae nakita ko noon. Kaya tumanggap ako dahil sa kanya. You know, but God's word is powerful. And during that time, tinatama ng Diyos yung puso ko. I should go to church not because of her. Pero at the end of the day, pinag-pray ko pa rin siya. Pero salamat, binigay siya ng Diyos. Marami po naliligaw dyan. Pero, yung parents niyan, nakalive ba tayo? Oo nga pala. Ano yun sila? Huwag ka susumbong ha. Yung parents po niyan, ayaw po sa akin noon. Kasi, papastor. Naintindihan ko naman sila kasi iniisip lang nila yung future ng anak nila eh. Dapat businessman, ganyan. Ako, pastor, one support. Ano pa buhay? Pero lalo po, pinag-pray ko. Badang muli, sabi ng mama niya, kala mo pakakasalin yung anak ko. Alam niyo, kinasal po kami. Almost 6 digits po ginastos sa kasal. Wala po kaming ginastos. Wala siyang ginastos. Wala akong ginastos. Ang gumastos po lahat yung parents niya. Pagkatapos nun, yung mga regalo, ang dami namin. Pero sa amin lahat yun. Hindi namin binigay sa nila. Sa amin. Ganun po kabuti po yung Panginoon. Kaya you know what? Napakalaga na, sabi nga po sa buhay ko, andyan pa kayo, amen? Okay pa po kayo, amen? This is lecture po kasi, kaya ababaan natin. Mahalaga po ito. Yung pamilya na pinagpipray ko noon is by the grace of God, is now the family that I'm praying with. The family that I prayed for is now the family that I pray with. Ang sarap pala sa pakiramdam. Because ang prayer ko when I was young people, that the Lord will give me a family that will serve the Lord together. You know why? Because hindi po ako lumaki, pinanganak sa Christian home. And during that time, dahil di ka pinanganak sa Christian home, nakikita mo yung pastor mo na kumpleto sila naglilingkod sa Diyos. Nakikita mo yung mga pastor mo na kumpleto sila na umaawi dito. Nakaupo lang po ako, sabi ko, Lord, someday, bigyan mo ako ng pamilya na kagaya po ng pastor ko. You know, we have a lot of young people here today na halos ayaw na nilang umuwi sa bahay nila. Bakit? Kasi sa bahay nila magulo. Kasi sa bahay nila puro sigawan. Puro mura yung naririnig nila. Meron kayong mga young people, after church, nagkukwento sila na bububugin sila ng parents, binubugbog sila ng parents nila, sinusuntok nila. Kaya may mga young people kami, sabi, blessing nga, pastor, nakapagtrabaho ko. Blessing nga, pastor, na lagi kami sa church. Kasi pag nasa church ka na, ayaw mo na umuwi kasi pag uuwi ka. Grabe yung sakit ng sigawan doon, mga worldly songs. Sabi ko sa mga young people, sana yan ang maging motivation ninyo para mag-ingat kayo sa pipiliin yung mapapangasawa. Huwag niyong ulitin yung henerasyon na dinadanas nyo sa mga magulang ninyo. Because you have to pray at sana pag kayo ay nagkapamilya, di ko kayo tinuturo ang magrebelde, but this is just the reality. Sana pag kayo ay nagpamilya, ipangako nyo sa Diyos, ipag-pray nyo sa Diyos na hindi magiging magulo ang pamilya ko, bagkos pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Yan.
There are a lot of young people here na iniwan ng mga magulang. Walang pakialam sa yung magulang nila. Kaya sila natutulog po sa church because they felt the love inside the church, their family. Iniwan sila. Yun talaga ang mangyayari. Kaya sabi ko, yung pamilya na meron ako, priceless. Sabi ko, Lord, mga anak ko, sana pag lumaki sila, makita kong gamitin nyo rin sa ministry. Pero by the grace of God, at the age of 3, at the age of 5, ginagamit na po sila ng Panginoon. And this is the family that I prayed for. And what a great blessing. Yung pamilya na pinapangarap ko lang noon. Kasi when I was young people, wala kaming prayer time, family. Basta individual. And ngayon po, walang araw na hindi po kami magpipray. Iba yung prayer ng babae, iba yung prayer ng lalaki, at iba yung prayer ko. At alam niyo po, anong ginawa ko? Naghintay lang po kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Sana makuha natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Please, mapandaya po yung kalaban nating diablo kasi. Kung paano niya dinaya sina Adam at Eva sa pamamagitan ng fruits, na sinabi niya, hindi kayo mamamatay, ganun din tayo dadayain. Mag-o-offer siya ng babae, lalaki, yan, God, yan, okay yan. Pero at the end of the day, yung pangarap mo na masayang pamilya, yan pala ang sisira. Na sana, ipag-pray natin maayos. Ipag-pray natin maayos. We love you. We love you po. And if you are that kind of young people na ganun yung pamilya, sana pag-pray natin sa Panginoon ngayon na i-preserve ng Panginoon yung buhay niyo. At pag ako'y nag-asawa, we will serve the Lord together. Not just God's will, God's word, God's will. Number 3, God's way. In God's way. Ano ba yung paraan ng Diyos? Kaya, sa Bible, mayroong mga times na pag tayo nanligaw, kailangan natin ipagpaalam. Sabi ng Bible sa Proverbs 16:25, there's a way that seemeth right unto end, but the end thereof are the ways of death. Pag tayo po ay nanligaw, dapat pinapaalam natin sa pastor, pinapaalam natin sa magulang. How I wish we still have, sa Old Testament kasi, settle na lang di ba? Settle, sana ganun na lang Pero syempre, hindi naman kami pwedeng pumili para sa'yo. Pero kailangan yung ipaalam, hindi ipaalam. Iba kasi mga young people na pinapaalam na lang Pastor, girlfriend ko na po siya. Pastor, boyfriend ko na ba siya? Hindi. Ipagpaalam nyo at ipanalangin ninyo sa Panginoon. I-consult natin sa Lord, is this your will? Sabi ng iba, pag daw ang babae, pag may daw babae, merong pag pangit daw ang nagpaalam na pwede ba akong manligaw, yung babae daw sinusumbong agad sa pastor. Kapag pogi, hindi daw sinusumbong. Kaya alam niyo naman kung bakit kayo sinusumbong lagi. Pag pogi, mga babae, di sinusumbong. Pero kapag pangit ng ligaw, pastor, tingnan mo siya, And then kasabihan that, seek ye first the mother and the father, and a daughter will be added unto you. Kayo po ay nanligaw, unahin niyo muna daw yung nanay, tatay, and a daughter will surely be added unto you. Alam niyo po, marriage is God's design. And this is idea. That's why kung meron man po dapat sundan na paraan, ay yung paraan ng Diyos. Yung paraan ng Diyos. Hindi yung sarili mong paraan. Minsan may mga bibilin ka na mga Shopee, mga ina-assemble. Tapos, yung manual, isasantabi natin yung manual. Tapos bubuuin natin. Naranasan yun. Tapos magbuo kayo. Malapit na mabuo. Meron palang mali. At yung mali, kailangan mo munang sirain lahat para maano yung mali. Why? Because we don't read the manual. Pero kailangan mo munang basahin yung manual bago mo dapat buuin. Kaya sabi po ng Bible, God's word is for correction and reproof, for instruction. I'd rather choose the word of God as an instruction than my correction. Bakit? Anong pagkakaiba ng instruction, correction, young people? Instruction,
Ito ay para sa mga tao na hindi pa nagkakamali, hindi pa nanliligaw, hindi pa naranasang ligawan. Never, wala pang boyfriend, girlfriend. The Word of God is instruction for you. Ang correction ay ito naman yung biyaya ng Diyos na nagkamali ka sa mga past decision mo, but God's Word is still your correction na kailangan mong magpo-correct sa Kanya. Do you understand? Pero kung ako lang pipiliin, di ko naman sinasabi po na mga nagkamali, wala ng pag-asa. Hindi, meron pa rin correction ng Bible kung makikinig kayo. Pero ako ang tatanungin lang po, kung tatanungin nyo ko, mas maganda na hindi ko naranasan yung mali sapagkat we already have the Word of God. And you have that advantage, young people. You have that advantage na meron tayong salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakalaga. What's the conclusion here? Ang conclusion po dito is you have to learn to love God more than anyone. You have to get right with God first. Ang challenge dito, ayusin muna natin ang relasyon natin sa Panginoon. And you have to love God more than anyone else. I love God more than my wife. My wife is just my number 2. Because my number 1 is none other than the Lord. At wag nating pagpalit yung relasyon natin sa Diyos nang dahil lang sa ibang relasyon natin sa tao, sa babae, sa lalaki. Wag na wag. Wag tayong padaya sa gawa po ng ating kalaban. Kaya sana, sabi ng kasabihan is nasa huli daw ang pagsisisi. Proverbs chapter 5 verse 11 to 13. Last verse. Proverbs chapter 5 verses 11 to 13. Ang sabi po ng Bible, and thou mourn at the last. Basahin po natin sabay-sabay po. Proverbs chapter 5 verses 11 to 13. Ready, go. And thou mourn at the last when thy flesh and thy body are consumed. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. Sabi ng verse 11, and thou mourn at the last. Nasa huli ang pagsisisi. Iyak ka bandang huli. When thy flesh and body are consumed. Iyak ka bandang huli kapag lahat, wala na. Sasabihin mo, sabi ng verse 12, hindi kasi ako nakinig eh. Yung puso ko kasi rebelde. At sabi ng verse 13, hindi ako sumunod sa boses ng teacher ko, sa pastor ko. Wala akong pinapakinggan, kundi sarili ko lang. Kaya merong sinasabi yung sanglibutan, ang pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Sana hindi po ganun ang maging prinsipyo natin sa buhay. Let's put God first, buhay po natin. Let's put God first. Lord, kayo na po ang bahala, sabihin natin sa Diyos. Basta unahin kita, and I'll just do what you want us to do. And later on, you'll enjoy the family na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ka maisa sa mga pamilya na magulo, na walang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. We all need this, young people. At hindi ko po alam kung sino po sa atin. Hindi po kayo kilala lahat. Pero ito po ay paalala po ng Diyos sa bawat isa. And if you are here tonight, if you are here this morning, this afternoon, na kinausap ng Diyos yung inyong puso, although this is just a lecture, pero alam ko kaya mangusap ng Diyos sa ganitong paraan. And you are that person na nag-struggle pagdating sa love life. And you are that person na madaling matukso. And you are that kind of person na naghahanap ng pamilya at nagpipray na magkaroon ng pamilya na magiging Kristiyano. This is the best time na itama mo yung relasyon mo sa Diyos. This is the best time na lumapit ka sa Panginoon. At ngayon pa lang is pag-pray mo na sa Panginoong Diyos. At now, young people, huwag nating hayaan nang dahil lang sa isang foolish decision na gagawin po natin, masisira po ang lahat. Masisira ang buhay natin. Masisira ang pangarap na pamilya na pinapangarap natin. Kaya napakalaga na ilapit natin yung buhay natin sa Diyos sapagkat yung temptation are everywhere. Napakalakas po ng temptation ng mundo. And let's be honest, let's humble ourselves. And wala tayong kakayahan para overcome po mga temptation sa buhay po natin. Wala tayong kakayahan.
That's why napakalaga na kailangan po natin yung Diyos sa ating po mga buhay. Kaya people, sana maramdaman nyo na mahal kayo ng Diyos. Sana maramdaman nyo rin na mahal kayo ng pastor nyo. Ayaw ng pastor ninyo na maging miserable ang buhay nyo. Walang pastor na gusto niya na ang mga young people niya is iiyak someday. At magmamakaawa sapagkat sila ay binubugbog ng kanilang asawa. Walang pastor na gusto niya na ang mga young people niya is magiging miserable ang kanilang buhay in the future. Sapagkat alam nyo young people, naranasan na po natin yan eh. Especially sa mga Kristiyano dito na hindi Kristiyano yung kanilang parents. We experience kung gaano kagulo ang pamilya. At sana magsimula sa iyo yung bagong henerasyon ng mananampalataya. Isang henerasyon na naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw man ay iniwan ng magulang mo, tatay, magulo man ang pamilya mo sa bahay. Pero sana ngayong oras na ito, start praying na sana pag kayo ay nagkapamilya, ay together, you will pray, you will serve the Lord. At mangyayari lang yan kung kayo ay matututong maghintay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At huwag tayong padaya sa mga temptation ng ating pong kalabang diablo. The altar is open, and why don't you come and pray to the Lord? Pastor Angel, please. We share that. Habang tumutugtog ng ating ang accompaniment, if the Lord talk to your hearts sa oras na ito, harden not your heart, sabi nga ng Biblia. Mga young people, naway naramdaman niyo yung pagmamahal namin sa inyo sa oras na ito. We want to warn you, we want to incorporate to you this message, this standard. Alam niyo mga young people, one thing na dapat pinupurso natin na relationship, hindi relationship sa ibang tao, kundi yung ating relationship sa Panginoon. Mas pagtibayin natin, mas paigtingin. Napakaganda ng ating mensahe sa umagang ito. Kung ikaw ay na-rebuke, ask forgiveness sa Panginoon. Kung ikaw ay na-bless, na-hamon, ask commitment sa Panginoon. The altar is open, the Lord is waiting for you to come. Humble your heart sa oras na ito. Habang tumutugtog yung ating accompaniment, huwag kayong mahiya. Go to the altar, make a commitment sa Panginoon. Na-rebuke ka man, ask forgiveness sa Panginoon. The Lord is waiting. Handa siya. Handa siya makinig sa iyong panalangin. Handa siya makinig sa iyong paghingi ng tawad. Handa siyang alamin ang inyong pangako na gagawin sa oras na ito para sa Kanya. God's everlasting love. When you know the Word of God, when you study the Word of God, you will know His will sa bagay na ito. And when you know His will, alam mo kung paano gagawin ang Kanyang kalooban. That's the message for this morning para sa bawat isa. Make a commitment sa Panginoon sa oras na ito. Pour out your heart sa Panginoon. Suko mo yung puso mo sa Panginoon. Pag-ingatan natin yan para sa Panginoon.
Let's pray. Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Maraming salamat po sa mensaheng aming napahinggan sa oras na ito. Maraming salamat sa lingkod na inyong ginamit to deliver this message para sa bawat isa sa amin. Lord, nawa mensaheng ito matinim sa bawat puso ng bawat kabataan na ito, Panginoon, that they will follow your standard, your will, your way sa kanilang mga buhay, Panginoon. That I always give importance sa kahalagahan ng inyong salita, ng Biblia, sa kanilang buhay, Panginoon, at sa isang relationship, Panginoon. Although at their young age, Panginoon, malaman nila ito, Panginoon, ma-warn sila and ma-prevent sila, Panginoon, sa anumang